Anong gusto mo? Tanong ni Eliza na may diretsong tingin. Napakaraming pumapasok sa kanyang isipan pero umaasa siyang hindi siya magiging kaawa-awa para tanungin ko ano ang hiling niya. Pakasalan mo ko. Nagulat si Eliza. Isang mahabang sandali na katahimikan ang bumalot sa kapaligiran. Kahit isang tunog ng pin ay maririnig. Magkatapat ang kanilang mga mukha. Kasunduan yon, pinangako mo sa akin. Binasag ni Michael ang katahimikan sa pagitan nila. Kailangan mo to pa rin yun, Eliza. Pwede bang ibang hilingin mo? Yun ang tanging bagay na gusto ko. Sabi ni Michael at dinagdag niya. At huwag mong problemahin ang mga bata, okay? Pinapangako kong ipapakita ko sa kanila higit na pagmamahal at pagmamahal kaysa sa pinapakita sa kanila ng kanilang ama. Pwede ko bang ibigay ang sagot ko mamaya? Hindi ko inaasahan ng ganitong kahilingan mo kahit nasa imahinasyon ko. Sabi ni Eliza. Oo naman. Dinala ni Eliza ang kanyang maliit na golden handbag at sinabing, mauna na ako. Bye Mr. Michael. Sabi niya at naglakad na palayo. Nakatanggap si Tyrone ng tawag mula kay Belinda. 2 araw nang nakakaraan para pumunta siya sa mansyon ng Aliman. At sinabi niya rito na wala siya sa kanyang sarili dahil sa pagkawala ng kumpanya ng pamilya na nangyari lang at pupunta siya. Makalipas ang 2 araw. Bumaba siya sa kanyang sasakyan at naglakad papasok sa mansyon ng Aliman. Pagharap niya sa sala, hindi lang si Belinda ang nakita niya kung hindi si Michael ay nandun din. Napanatili niyang kanyang walang pakialam na tingin at binati si Belinda. Ninang, umupo ka, matigas na sabi ni Belinda. Ni hindi niya ito tinanggap tulad ng dati, nagpahayag ng nagkakagulat na tingin si Tyrone at dahan-dahang umupo. Ninang, may problema ba? Tyrone, paano ka naging pabaya para masira ang pamilya natin? Saway ni Belinda. Tumingin si Tyrone kay Michael na may pagtatanong na tingin na para bang nagtatanong kung hindi niya sinabi kay Belinda na siya ang sumunog sa kumpanya. Ma, hindi mo ba alam kung sinong taong nasa likod ng pagkasira ng kumpanya? Of course, alam ko. Ikaw ang nasa likod ng pagkasira ng kumpanya. Sa paraan ng pagsasalita ni Belinda, halatang tinago ni Michael kay Belinda ang katotohanan na sinunog niya ang kumpanya ng pamilya. Tyrone, ang ating pamilya ay malapit na maging kahiyahiya sa kasaysayan ng lugar na to. Isang misteryosong lalaking nagangalang Tale ang lumitaw bilang bagong pinakamakapangyarihang tao sa North Hill. Ang kanyang kayamanan na higit pa sa hindi pangkaraniwang bagay. Sa tingin ko'y alam mo na ang tungkol sa kanya, sabi ni Belinda. May nabasa ako tungkol sa kanya, pero ma, sinisimulan ko nang gawin ang lahat ng aking makakaya para makapagpatayo ng bagong kumpanya. Alam kong hindi ito madali, pero bigyan mo ko ng oras. Pakiusap ni Tyrone, kahit na gumamit ka ng 3 buhay para magtayo ng kumpanyang gusto mong itayo, hindi mo na muling makakamit ang posisyong yun na pinakamakapangyarihang tao sa North Hill. Napakaraming yaman ng taong sumasakop sa posisyon na yon. Tyrone, kailangan mong bumawi. Ang sakit na dinulot mo sa pamilya natin, sabi ni Belinda. Gagawin kong lahat ng makakaya ko para makabawi sa pamilya. At saka ma, I am so sorry for the loss. Kasalanan kong lahat dahil hindi ako nag-iingat, ani Tyrone. Well, relax na bumalik si Belinda sa upuan. Nakipagkita ako sa pinakamakapangyarihang tao sa North Hill sa pamamagitan ng kapalaran na tiniling ko na makipagkaibigan siya sa ating pamilya. Maaari lang daw niya maging kaibigan ng pamilya natin sa isang kondisyon. Pagtigil ni Belinda. Oh, pumayag ba si Talen na makipagkaibigan sa pamilya natin? Ang bait naman niya. Makakatulong talaga to para mapanatili tayo sa first class citizen ng bansa. Sa totoo lang, kung magiging kaibigan natin si Tale, ito'y magiging imposible para sa anumang pamilya sa North Hill na apihin tayo, sabi ni Tyrone. Mabuti na lang at alam mo yon. Ang kondisyong na binigay sa atin ni Tale pumunta ka sa mansyon niya at yumuko sa kanya, sabi ni Belinda. Nagpahayag ng pagkagulat si Tyrone na may nakakunot na kilay. Gulat niya sinabi, ano? Narinig mo ko't kailangan mo tong gawin. Ito lang ang paraan para makabawi ka sa ginawa mo sa pamilya natin, sabi ni Belinda. Ma, hindi ko magagawa yon. Paano ako ng pinakamakapangyarihang tao sa North Hill ay yuyuko para kay Tale? Siguradong mataas ang tingin ng Tale na yun sa kanyang sarili. Akala ba niya ay Diyos siya? Nagpahayag ng galit si Tyrone. Tyrone, kung hindi mo gagawin yan, kailangan mo bitawan ang pagdadala ng ating apelyido. Pinapalis ka namin sa aming pamilya at kukunin ng lahat ng meron ka sa'yo pagkatapos ay siguraduhin matutulog ka sa kalye. Ito ang magagawa namin at alam mo ito, tanong ni Belinda. Ma, bakit ka ba nagsasalita ng ganito? Paano mo naman naisipang gawin ito sa akin? Binaba ni Tyrone ang kanyang ulo na parang umiiyak. Wala ka ng halaga, wala ka ng pride. Mapagtanto mo na lang na ang halaga ng buhay mo ay mamalimos sa kalye. Mas mabuti yun sa'yo, sabi ni Belinda. Ma,
Gawin mo sinabi ko o harapin ang kahihinatnan. O, pigil ni Michael. Kung sa tingin mo'y napakahirap nito, may magagawa ka pa. Tingnan natin kung patatawarin ka namin. Tinuon ni Tyrone ang kanyang atensyon kay Michael pero hindi kumibo. Napangiti si Michael at nagpatuloy. Inalok ko ng kasal si Miss Carmen at obligado siyang pagbigyan ng aking kahilingan. Dahil sa kasundo ang ginawa namin. Pero sa pagtingin ko sa kanya, napansin kong parang may lihim siyang nararamdaman para sa'yo. Habang nandito ka, nag-alala ako na hindi mo hayaang maging okay ang kasal namin ni Miss Carmen. Kaya naman gusto kong umalis ka sa North Hill at huwag ka nang bumalik. Ano? Bulalas ni Tyrone. Paano ka naging ganyan at para isiping paalisin ako sa lugar kung saan ako lumaki? Michael, mas mahalaga ang relasyon niyo ni Tale. O may plano ka ba? Wala tayong mapapala kung aalis si Tyrone sa lungsod. Sa palagay ko'y dapat siyang manatili dito upang maranasan ang mga kahinatnan ng kanyang pinagagawa, sabi ni Belinda. Nagulat si Tyrone na makitang magkausap ang dalawa. Ang dalawang ito, si Belinda at Michael ay dating pusa at aso. Sa totoo lang, minsang sinampal ng tatay ni Michael si Belinda na isang family meeting. Ganun ang pagkamuhi ni Michael at ang kanyang ama kay Belinda pero mukhang okay na sila at naging maayos na ang samahan nila sa maikling panahon lang. Kaibigan ko si Tale, pagmamalaki ni Michael. Ano sabi mo? Tanong ni Belinda na malakas ang boses. Nag-react siya sa ganung paraan dahil nakita na niya ang marangal na personalidad nito na tinatawag na ba. Noon pa sinasabi sa kanyang inaanak na kaibigan niya ang lalaking ito. Ma, mukhang hindi mo alam kung gaano ako kalakas kung wala ako. Imposibleng si Tale ang magiging pinakamakapangyarihang tao sa North Hill. Ma, samahan mo lang ako at hayaan na natin tong lalaking ito na sumira sa pamilyang pinaghirapan ng pamilya natin dito sa North Hill. Pagkatapos ay sasabihin ko kay Tale na imbitahan ka sa isang special na dinner. Pagmamayabang ni Michael. Oh my, tumayo si Belinda at pumunta kay Michael. Hinaplos niyang buhok nito at sinabing, hindi ko alam na ganito kakalakas. You are such a jewel. Napatunayan mo mas mabuting anak ka kaysa kay Tyrone, sabi ni Belinda. Ma, sinasabi mo ba talaga to? Bakit mo ako kinakausap ng ganito? Dahil wala akong halaga ngayon? Tanong ni Tyrone na may nakakaawang tingin. Anak ako ng kakambal mong kapatid pero hindi mo man lang ako kayang panindigan sa mga pagsubok na tulad ng ganito. Lalong nalilisik ang nakakaawang mukha ni Tyrone. Dinoble ko ng kita ng kumpanya ng pamilya. Mula nang ako ay pumalit at eto lang ang aking makukuha? Isara mong bastos mong bibig, sabi ni Belinda. Hindi na ikaw ang pinakamakapangyarihang tao sa North Hill at naging puppet ng ating pamilya. Bibigyan kita ng 48 hours para umalis sa North Hill. Kung hindi, magdadala ko ng labis sa sakit sa'yo at gugustuhin mong hindi ko na sana pinanganak. Binato ni Michael si Tyrone ng masamang tingin. Lumabas ka na. Tuturuan ko kayo ng isang masakit na aral. Galit na naisip ni Tyrone habang nakatayo. Nagsimula siyang magpanggap na umiiyak. Sobrang nakakalungkot. Sana buhay pang nanay ko. Ipagtatanggol niya ako sa inyo. Nagkunwari siyang umiiyak at naglakad siya palabas ng mansyon ng Aliman. Umupo si Tyrone sa kanyang opisina sa harap ng kanyang underground personal assistant. Ang pandak na lalaki na laging nakasuot ng puting damit at sapatos, si Ismael, mag-release ng public announcement na tayo nagtatayo ng isang kumpanya ng 2 beses na mas malaki kaysa sa nasunog na kumpanya ng pamilya Aliman. At ang mga interesadong kumpanya at grupo na handang mag-apply para mag-bid para sa isang kontrata sa iba't ibang mga gawa ng gusali ay meron lamang 48 oras para gawin. Utos ni Tyrone, sige boss. Sabi ni Ismael at naglakad na. Bumalik si Tyrone sa kanyang upuan ng ilang segundo. Pagkatapos kinuha niyang kanyang telepono at tinawagan si Alyssa. Agad niyang sinagot. Hi Mr. Tyrone, bati niya. Miss Carmen, kung hindi ka masyadong busy, gusto kitang imbitahan na maghapunan sa aking mansyon. Ipapakilala sana kita sa 6 kong mga anak. Magugustuhan mo sila, I assure you, sabi ni Tyrone. Payag na si Alyssa makitang mga anak niya. Sa video call lang sila nakikipag-usap. Siyempre, gusto ko makita ang mga bata, sabi ni Alyssa. Natuwa si Tyrone na tinanggap niya ang imbitasyon. Papupuntahin kong driver ko para sunduin ka. Sige, sagot ni Alyssa. Makalipas ang ilang minuto, umalis na si Tyrone sa Tales Mansion at ngayon ina sa kanyang mansyon. Hiniling niya sa kasambahay na ipaalam sa mga batang sumalubong sa kanya sa sala. Sa isang iglap ng mga lalaki lumabas ng silid, gayon din ng mga batang babae pinalibutan siya. Hey Dad, sabi ni Soren. Nakaupo sa kanyang kandungan at nakatingin sa kanyang malaking muka sa kanyang maliit na muka. Bago ako umuwi kahapon, tulog na kayo. I'm so sorry, ani Tyrone. It's not a problem, Dad. Sana maging okay ka na sa mga nawala sa'yo, tanong ni Amethyst.
Nabasa rin ng mga bata kung paano nawalan ng kumpanya ang kanilang ama at nakiramay sila sa kanya 2 araw na nakakaraan. Hindi mo na ako kailangang alalahanin pa. Hindi ako natinag at babangon ulit ako sa kapangyarihan. Ani Tyrone. Gusto kong confidence ni Dad, sabi ni Aurora. Same here, sabi ni Athena. May bisita tayo ngayon. Pupunta siya para samahan tayo sa hapunan. Kaibigan ko siya at naniniwala kung magugustuhan niyo siya, sabi ni Tyrone sa mga bata. Naku, hindi na kami makapaghintay na makita siya, sabi ni Zachary. Nagsimula silang mag-usap ni Tyrone tungkol sa ibang paksa at nagpatuloy sila sa pagbubuntong hininga at tawanan hanggang sa marinig ang tunog ng doorbell. Sabi ni Tyrone sa mga anak niya, nandiyan na siguro siya. Sasalubungin ko lang. Tumayo si Tyrone at naglakad papunta sa pinto. Pagkabukas niya nakita niya si Alyssa ang nakasuot ng magandang blue na gown. You are welcome, Miss Carmen, sabi ni Tyrone na sinanyasan siyang pumasok. Salamat, sabi ni Alyssa habang papasok. Nang makita siya ng mga bata, tuwang-tuwa silang tumakbo papunta sa kanya. Mahigit 1 linggo na silang hindi nakikita, wala silang pakialam sa pagtuturong binigay niya sa kanila noong nakaraan. Niyakap sila ni Alyssa ng mahigpit at walang kaalam-alam na tumingin kay Tyrone. Miss Carmen, don't mind how my kids react. Siguro dahil lang kahawig mong mama nila, sabi ni Tyrone. O, totoo? Bumuntong hininga si Alyssa at yumuko hanggang sa maabot niyang level ng mga bata. Oh, hello, I'm so happy to see you all. Pwedeng malinlang si Tyrone pero ang mga bata'y 100% siguradong si Carmen ay ang kanilang ina. Nang makumpirma ni Tyrone na nakaayos na ang mesa, dinala niya sila sa hapagkainan at maya-maya, umupo na silang lahat sa paligid ng mesa. Umupo si Alyssa sa harap mismo ni Tyrone. Pambihirang kasiyahang nadama niya nang makitang mga anak niya. Matapos niyang suriin mabuti ang mga anak niya na sunod-sunod at makitang okay na silang lahat, tinuon niyang tingin kay Tyrone at ngumiti. Ngumiti pabalik si Tyrone pero inisip niya kung ano ang magiging reaksyon niya kapag nalaman niya siya si Alyssa. Dahil tila lubos na siyang kumbinsidong patay na si Alyssa. Mr. Tyrone, ang sweet ng mga anak mo. Lalo din silang naging cute dahil identical silang lahat. Pinuri ni Alyssa mga bata. Silang aking liwanag at pag-asa. Ang mga anak kong dahilan ng aking kaligayahan. Mahal na mahal ko sila, sabi ni Tyrone. Nasunod-sunod na tumingin sa mga bata. Mahal din namin si Miss Carmen, biglang huni ni Ezekiel. Matalinong mga bata't ngayon ay naglalaro. Miss Carmen, ang ganda mo rin po at masasabi namin isa kang amazing woman, sabi ni Athena. Oh my, gusto ko ng mga bata. Natuwa si Tyrone na gusto ng mga bata si Carmen. Kung sa hinaharap nagpasya siyang pakasalan si Carmen, walang magiging problema sa mga bata dahil gusto nilang isa't isa. Napaisip si Tyrone. Pagkatapos, sinenyasan ni Tyrone ang lahat na magsimulang kumain. Nagsimulang kumain ng lahat, pinakain pa ni Alyssa sa mga bata sa pagitan. Kitang-kita sa mukha niyang pagmamahal at kagalakan nakikita niya sa mga anak niya at hindi man lang niya ito itinago. Nang matapos kumain ng lahat, dumating ang mga kasambahay para magligpit ng mga walang lamang pinggan tapos sabi ni Tyrone sa mga bata, pwede na kayong pumasok sa loob, pupuntahan ko kayo at makipaglaro sa inyo kapag tapos na ako kay Miss Carmen. Sige daddy, take your time hanggat gusto mo sa kanya, sabi ni Aurora. Kung meron mang bagay na pinakagusto si Aurora sa buhay, ito ay para kay Tyrone at Alyssa na maging magkasintahan. Yun ang palaging pangarap niya. Napangiti si Tyrone sa sinabi niya. Miss Carmen, pwede ka bang pumunta ng madalas para makipaglaro sa amin? Tanong ni Ezekiel. Oo, wala nang mama namin. Miss Carmen, kung makakasama mo kaming madalas, magpapasalamat kami. Zachary added. Miss Carmen, hindi namin sinasadyang istorbohin ka o alalahaning kabuti na lang mahal na mahal ka namin, sabi ni Zoren. Ginulo ni Alyssa ang buhok ni Zoren at Ezekiel. Don't worry, gusto rin ko yung mga kakita ng bata, dagdag niya. Dahil magkaibigan kami ni Mr. Tyrone kaya pupunta ako para makipaglaro sa inyo ng madalas hanggat okay lang sa kanya. Pinahayag ng mga bata kung gaano sila kasaya at agad na bumulong si Tyrone. Miss Carmen, hanggat okay lang sa akin, nangailangan ng mga anak ko ng isang mother figure at kahit na magdesisyon kang pumunta dito araw-araw. Okay lang sa akin. Should you decide na pumunta at magstay, okay pa rin sa akin. Sabi ni Tyrone, sa tuwing wala si Alyssa sa kanya, lagi siyang hindi kompleto. May mga tao nagsasabi ang uri ng pakaramdam ay nangangahulugan na siya'y nawawala sa kanya. Siguro nga pero isang bagay na titiyak niya kung gusto niyang makasama si Alyssa ng madalas. Buti pa nga't nagkakasundo sila ng mga bata. Naisip ni Tyrone, he would always leverage on that para imbitahin siya sa tuwing namimiss niya ito. Napangiti si Tyrone habang iniisip ang perpektong plano. Please kiss us, sabi natin na tinalikan ni Alyssa sa noong 3 babae. Ang 6 na bata pagkatapos masayang umalis sa kanilang silid. Ang mga anak ko hindi naging ganito kasaya mula nang mamatay ang kanilang ina.
Talagang natutuwa ako makita silang masaya, sabi ni Tyron. Same here. I'm so happy na ako ang dahilan kung bakit sila masaya. Malawak ang kanyang ngiti. Siya at si Tyron ay nagpalitan ng hindi maipaliwanag na damdaming tingin sa katahimikan at nang si Eliza na takot na pwede nilang yakapin ang kanilang sarili. Sa susunod na segundo't magsimulang magromansa. Binasag niyang katahimikan at sinabing, "Nag-enjoy ako sa dinner. I'm glad you did." Sabi ni Tyron, "Nabalitaan ko palang hinihingi ni Michael ang kamay mo para magpakasal." Oo, gusto niya akong pumayag na pakasalan siya and that's really absurd. Kasi hindi ko naman siya mahal. Why would I want to marry someone that I don't love? Tyron ham and said, dinagdinin niyang obligado kang pumayag. Tama, gumawa kami ng ilang personal na kasunduan. Hindi ko may sisiwalat sa'yo't nangangako akong pagbibigyan ng kanyang kahilingan. Hindi ko alam na itong hiling niya. So anong decision mo, Miss Carmen? Tanong ni Tyron, matama naman siyang pinagmasdan. Hindi ko na may babalik ang mga sinabi ko dahil marami talaga siyang naitulong sa akin. Iniisip ko na lang napakasalan siya tapos iwalayan ko din, sabi ni Eliza. Wag na, Miss Carmen. Hinding-hindi niya pipirmahan ng divorce papers, ani Tyron. Pagkatapos pwede natin dalhin ang usapin sa korte. Hindi ako pwedeng pilitin ng korte na maging kasal na malinaw na hindi ako interesado. Hindi lang tungkol sa kasal. May karapatan siya makipagtalik sa'yo kapag kasal ka na sa kanya. Naisip mo ba yon? Pwede ka bang makipagtalik sa taong hindi mo mahal at paano kung mabuntis ka para sa kanya? Tanong ni Tyron. Taos puso hindi naisip yun ni Eliza pero nung sinabi to ni Tyron, nagsimula siyang mag-isip tungkol dito. Gaano nga ba kasuklam-suklam na si Michael ang makipagtalik sa kanya? Ew, kung ganun, ano ang gagawin ko? Tanong ni Eliza. Delay the response. Sabihin mo sa kanyang bigyan ka ng oras, ani Tyron. Then he will keep disturbing me again and again. Hanggang kailan ko ba sasabihin sa kanya na bigyan niya ako ng oras? Tanong ni Eliza. Please, sundin mong payo ko, Miss Carmen. May plano ako pero hindi ko pa masabi, ani Tyron. Bumuntong hininga si Eliza at inisip kung makatwiran ba na patuloy niya sabihin kay Michael na bigyan siya ng oras. Siguro kailangan niya lang magtiwala kay Tyron at gawin ang pinayo nito. Gusto ako ng pamilya ko na umalis ng North Hill dahil naniniwala silang ako ang dahilan sa likod ng pagbagsak ng kumpanya. Ani Tyron na may malungkot na tinig. What? Bakit naman? Ang sama naman nila, galit na sabi ni Eliza. Sa palagi ko, pinapahalagan lang tayo ng mga tao dahil sa kung ano meron tayo. Kapag nawala to, hindi na nila tayo papahalagahan, sabi ni Tyron. Masasamang tao yan. Narespeto at pinapahalagan ko kayo dahil sinasaalang-alang ko CEO ka na isang kumpanya o hindi, sabi ni Eliza. Salamat, bihirang mga kaibigan tulad mo. Binigyan ako ng pamilya ko ng 48 oras para lumikas sa North Hill. 12 oras na lang ang natitira sa akin. Malungkot na sabi ni Tyron, this is serious. 48 hours lang? Hindi ba nila kayang isaalang-alang ang mga anak mo? Eliza lamented in frustration. Paano kung bigyan mo sila ng pera? Tatanggapin ba nila ito at hahayaan kang manatili? Ayoko. Sinabi nila na ako nagdulot sa kanila ng kahiyan, kaya kailangan kong umalis, sabi ni Tyron. Nalungkot si Eliza nang muntik na siyang umiyak. Mr. Tyron, anong gagawin mo ngayon? Binaba ni Tyron ang kanyang ulo na parang nalulungkot siya. Aalis ako sa North Hill. Ano? Napasigaw si Eliza. Nag-react siya ng ganoon dahil alam niyang kung aalis si Tyron sa North Hill, kasama ng bata, hindi na niya makikita ulit ang mga bata. Tumango si Tyron at saka tumingala sa kanya. Pwede ba tayong umalis ng North Hill na magkasama? Pero bakit hindi mo sila kayang labanan? Hindi ka maaaring kumilos na parang duwag. Sasamahan kitang labanan to, okay? Sabi ni Eliza at napangiti si Tyron sa loob. Gusto niya kung gaano ka-supportive si Eliza. Sino sa Belinda at Michael para paalisin siya sa North Hill? Hindi man lang sila karapat-dapat na paluwagin ang talampakan ng kanyang sapatos. Sandaling tumunog ang telepono ni Eliza at kasual ang tinignan ng isang notification tungkol sa sikat na vlog na nagsusulat tungkol sa tali. Ang misteryosong pangit at may peklat na lalaking kasalukuyang pinakamakapangyarihang tao sa North Hill. Siya ay partikular na interesado sa pagsubaybay sa mga balita tungkol sa lalaking iyon. Well, lahat ng tao sa North Hill gusto ng lahat na malaman ang higit pa tungkol kay Tale. Nag-tick siya sa link ng notification at dinala siya nito sa isang page kung saan nabasa niyang lalaki nagtatayo ng isang gusaling doble ang laki kaysa sa kumpanya. Nang aliman na nasunog at ng mga interesadong kumpanya ay pwedeng magsimulang mag-bid para sa kontrata. Agad siyang tumayot pumunta sa gilid ni Tyron. Basahin mo to please. Kapag nakumpirma niya na basa to ni Tyron, sinabi niya, pwede rin tayong mag-bid at pakaswerten tayong makuha ang kontrata. Sigurado kung milyon-milyon ang halaga ng mga kontrata nila. Tayo? Tanong ni Tyron. Hindi pa kasi sila pamilya kaya bakit siya ginagamit ang salitang yon? I mean, pareho tayong bihasa sa disenyo, hindi ba? Habang may ibang kumpanyang nagbibid kung ano ang magagawa nila sa pagpapatayo ng gusali, pwede tayong magbid para sa mga disenyo at dekorasyon at ipakita sa kanilang ating mga gawa. Sa nakaraan, kung tayo nakakapag-secure ng isang kontrata, pwede ko ipalam sa iyong lahat ng pera para pwede mong establish ang iyong sarili.
Pwedeng lumikha ng ibang kumpanya o isang bagay, sabi ni Eliza. Ibibigay mo ba sa akin ang lahat ng pera? Tanong ni Tyron. Wala pa siyang nakitang babaeng kasing sweet ni Eliza. Sinusubukan tulungan siya sa kanyang mga panahon ng pagsubok. Oo, pangako, ibibigay ko sa iyo lahat, sabi ni Eliza. Okay, sige, gawin mo na ang bidding. What name can we call our small company? Nakakatuwa naman dalawa lang. Eliza Chacal and Tyron Chacal too. Pangalanan natin ang ating maliit na kumpanya sa mga unang letra ng ating pangalan, parang TNC Group. Nakuha ko, i-draft ko ang application ngayon, gabi at ipapadala ko sa'yo. Para sa pagsusuri, siguraduhin mo sabihin sa akin kung anong iniisip mo tungkol dito bago umaga para madala ko ito sa address nila at isumite. Sana tayong makakuha ng kontrata. Sumang-ayon si Tyron, sana. Ano kaya magiging resulta ng gagawin ni Tyron at Eliza? Anong malalaman ni Eliza tungkol sa taong pinagkakatiwalaan ni Tale? Yan ang ating aalamin sa susunod nating kabanata.